The gospel is the best. Churches are being planted, lives are being changed, communities are being transformed. It is impacting children, it is impacting families, it is impacting the world we live. Thank you for praying. Thank you for giving. I would like to ask you to consider having shoeboxes over your life. God will bless, and God will use your gift to touch the life of a child and to be able to do it in Jesus' name. So thank you for being part of it. God bless each and every one. Okay, magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po si Pastor Francis Daip. Kasama ko po si Sister Rampos, pakitayo nga po. Kami po ang NLT National Leadership Team in charge sa buong Pilipinas. Subalit dito po sa Metro Manila ay meron na po kami dinoong team na siyang mag-handle po sa Metro Manila. So after this, ang team ng Metro Manila, ang tawag po namin ay SRLT, Strategic Regional Leadership Team, ay sila na po ang sasagawa ng mga ganito. Okay? So, nandiyan po sila. Asan po sila? Ayan. Pakita po kayo. Okay, si Pastor Lindo at si Brother... Asan siya? Okay, sila pong dalawa. Ayan. Ayan. Okay? So, ngayon po, kung gusto niyo pong mag-CR, meron po CR sa baba, meron po dyan CR din. Actually, kami po ay humihingi na rin ng, hindi namin nakalain, ang dami ninyo. Kami po ay nagpadala ng message, I think, gabi ng Lunes ata. Subalit, Martes, Miyerkules, halos ubos na yung slot natin. Kailangan po natin kontrolan dahil isa lamang pong container ang binayaan tayo. Okay? Ito po, panalangin nyo ho, kasi nasa dagat pa. Okay, parating pa lang po. Kaya ito po, thank you, you can sit down. Salamat. Totoo po, parating pa lamang po yung mga shoeboxes. Kaya ito po vision meeting, hindi pa po natin malala, hindi po tiyak na kayo maging partners namin kasi meron po kayong requirements na dapat pong ibigay sa amin. Ito po ay vision meeting, hindi pa po kayo tiyak na ang church po ninyo ay makakakuha ng mga shoeboxes. Kaya huwag niyo po ninyo muna i-announce, huwag po muna mag-rejoice. Panalangin po natin makarating yung shoebox. At pagkatapos po niyan ay mag-a-apply po kayo. So, nabasa niyo na po ang aming letter po namin sa inyo. At ito po ang aming kailangan po namin sa inyo sa susunod pong pagkikita natin kung sakaling kayo po ay maaprubahan ang inyong pong gawain para makasama po dito sa ating pong partnership. So, ngayon po tayo pong lahat ay tumayo at tayo po ay mananalangin. Let us pray. Dakilang Ama, maraming salamat po aming Diyos. Isang bagay na nais po namin na may pahayag sa bawat isa, ang pag-ibig po namin, Panginoon, na inilagay sa aming puso para po sa mga bata. At ito po ay nagkakaisa kami, Panginoon, sa adhikain ng Operation Christmas Child sa Samaritan First Philippines, na kung saan ay sama-sama po kami magtutulong-tulungan nang sa gayon maabot po namin ang mga bata dito po sa Metro Manila sa mga susunod pang taon, Panginoon, lalong-lalo na po ang mga mas nangangailangan, hindi lamang po pisikal, lalo na po ng kanilang spiritual. At doon po sa mga batang mas lalong nilang pangangailangan, Panginoon, gamitin niyo po ang ministry pong ito na sa halip na shoeboxes ang makita po nila ay makita nila si Kristo Jesus dahil po dito. Ang nais namin itaas ang aming pong Panginoon Jesus na siyang nagligtas sa amin at nagbigay ng kaligtasan na libre. Si Jesus, Panginoon, si Jesus po ang inyong anak, ang nais namin pong mabigyan ng tampok sa ministry pong ito, Panginoon, sa pamamagitan ng mga shoeboxes na ito, mga discipleship materials at Bibles at lahat po ng mga programa pong ito
ay maisapuso din po ng bawat isa. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Amen. Please take your seat. Okay? Now, dito po sa ating welcome and purpose sa PowerPoint po natin, ay makikita, basahin po natin yung Samaritan First. Click na po yung slide po natin. Yan. Pwede po makibasa? Ano po? Ready? Go! Samaritan First started Operation Christmas Child Project in 1993 under the leadership of Frank Nicoya, son of the evangelist Nicoya. The project continues to grow. Since 1993, OCC has given tens of millions of food boxes to celebrate the gospel and disciple millions of children in over 150 countries. Okay, so bago po natin pala makalimutan, maraming salamat po kay Bishop Ruben Abante na siyang nakaunlak na mapagamit po itong kanilang facilities na libre. Amen. So, salamat po sa palakpak para sa Panginoon. Ang tawag po namin dyan ay GIK, Gift in Kind. So this is a partnership, and this church also is a partner of the Operation Christmas Child. Yun din po hinahanap po namin sa inyo. If you can avail your proper church properties, katulad po nito, halimbawa po ang training natin ay sa Caloocan para mas malapit. Halimbawa ang training po natin ay sa Alabang, kung saan po malapit, kung sino pong pwede. Ang nangyari po, in-over namin ang buong Metro Manila. Sa akala po namin na walang masyadong magre-response. Kasi nung nagkaroon po ng training na ganito, nilangaw po at nakailang beses. Ano po? Nilangaw. I mean, nagpatawag yung team namin ng South Luzon, walang masyadong, kasi online naman kasi yun. Okay? Ngayon na, first time ito, tama? Sir Campos, first time na ito hindi on vision meeting na face-to-face. Okay. So first time na vision meeting na face-to-face after po ay with ng pandemic. Siya nga po pala, lahat naman po siguro kayo dito napakunahan na. No? Lahat po, ako po ay meron na rin pong booster, 2 booster na ho. No? Naghahanap akong pangatlo, meron pa. O pang-apat. No? Kaya medyo may distansya naman ako po sa inyo. Pero kayo ay magkayo kayo ng face mask. No? Lalo na po kung wala ho kayong booster. Okay? Anyway, so 1993, ang tagal na, di ba? So kilala niyo po naman siguro si Franklin Graham. Napunta na po siya rito, tama? Sino naka-attend ng Pistang Pambata? Ayun, naka-attend ng Pistang Pambata. Okay, 19, matagal na yun, no? Sa Luneta Grandstand. Okay? Sino naka-attend ng yung pangalawa? Ano tawag doon? Pistang Pambata, Pambatang Pagdiriwang. Sino naka-attend? Wala, no? Late lang po yun. Sa Metro Manila rin po. Doon, sa Grandstand. At yung anak naman po, ang siyang nag-initiate po doon. Now, sila pong dalawa ay bahagi po ng Operation Christmas Child. Now, ngayon po, ito ay nandito na sa 150 countries at isa po ang Pilipinas sa may pinakamaraming shoeboxes na pinadadala sunod sa Ukraine. Okay? At I think Mexico. So itong tatlong bansang ito, no, ay ang first honor, second honor, third honor na papalitan lang yan. Okay po. So ngayon po, basahin na namin natin ulit yung next verse. Next slide, please. OCC exists. Basahin po natin sabay-sabay. Ready? Go. OCC exists to reach children in the gospel of Jesus Christ, disciple them to become His followers and share His gospel with others. Our prayer today is that as God and all the mighty people continues to partner. Yan po. Ang panalangin po namin ngayon ay kayo po ay maging partner po namin. Dahil pag wala po kayo, hindi po ito ma-distribute. Ano po? Kaya partnership po natin ito at yun po ang ating pong panalangin. Dahil po, ito po ang mga materials na ito ay libre. Lahat. Walang bayad. No? Simula po rito sa box na ito na nagkakahalaga ng magkano tulya rito? Ating Campos?
$100 at magkano to? $20 ang isa. Ang laman, ang loob nito, $20. Kaya, 1,000 po yan. 1,000 pesos. Meron po tayong discipleship materials. At lahat po na ito ay libre ibibigay po sa inyo. Pati po itong ministry kahit wala na po kayong gagawin, paano ay iisipin, i-execute nyo na lamang po ito. Kung tayo po ay electric fan, ito po ang tawag ay manual. Okay? Kung electric fan tayo. So, ito na po yung manual. Susundin na lamang po natin ito. Nandito na po lahat. At minsan po, papasyal po kami sa inyo para titingnan kung sakaling yung ginawa ninyo ay ayon po sa training na ginawa po natin. Amen? So, mahalaga po yung panalangin. Itong event pong ito ay marami mong nananalangin ito sa buong Pilipinas. No? 4 o 5 o 6 lang po ang nakikita nyo dito. Subalit, more than 250 volunteers po meron ang Operation Christmas Child. At pag sinabing volunteer, ito po ay walang bayad. Kaya, hindi rin po ito pinapagayaran. Lahat po ito ay ibigay natin sa mga bata, mga kapatid. Sa tulong po ninyo, lalo na po itong lessons na ipapamahagi po namin sa inyo. Napakalaking, ito po yung lesson na ipapamahagi po namin sa inyo para sa mga bata. At lahat po ito ay para sa bawat isa sa atin until supply last. Okay? So, yun po ang ating pong purpose sa meeting po ito. Kaya una sa lahat, maraming salamat po sa pagdalo. Pasensya na ho kung tayo po ay medyo na-traffic ng konti at yung iba ho, meron wala sa listahan, okay lang po yun. Ang mahalaga, pakinggan po niyo muna, tapos sa kanya po tanggapin kung kanya po ay akmang pwede makipag-partner po sa inyo. Okay? So ngayon po ay nais kong tawagin si Sister Beth upang kanyang pangsiwaan ang patungkol po sa Heart of OCC. Okay? Sister Beth? Boss, hindi pwede kong video muna. Thank you. In Matthew 28:19, Jesus commands us to go and make disciples of all nations. Believers in Jesus must share the hope of the gospel to the ends of the earth. We seek to fulfill the Great Commission by demonstrating God's love in a tangible way to children in need, partnering together with the local church worldwide, sharing the good news of Jesus through outreach events, discipling children to know and grow in Jesus, encouraging children to share their faith in Jesus with others. This faithfulness results in multiplication of the gospel. Through Samaritan's Purse Operation Christmas Child, you are part of a global movement, and we have seen in every culture, giving a gift brings joy, builds relationships, and opens doors. God has placed His church around the world, united in our mission of evangelism, discipleship, and multiplication, sharing the good news of Jesus Christ to the ends of the earth. Magandang hapon po. Medyo kalat na yung mukha ko kanina ako nakita. Anyway, sabi ko nga kanina, mukhang nakalimutan ko rin sasabihin ko eh. Ganun naman po, ako po para si Sister Beth po, Sister Beth Quizon. At ako po ay magsasalita sa inyo patungkol po sa ating sa mission ng ating OCC, ng Operation Christmas Child. So bago po yun, hindi ko siguro natanong ni Pastor, pero ganun pa man, tanongin ko na rin po, meron po ba sa atin dito yung mga returning ministry partners po ng OCC? Pwede po ba natin itaas na yung mga kamay natin para makita po natin? Yung mga returning, yung mga dati na po, hindi lang po, hindi yung mga dati na po naka-partner po namin sa OCC. Sige po, makita po namin mga kamay, huwag po kayo mahiya. Sige, ayan, po, marami rin po pala. Maraming salamat po sa inyo. So, mostly, ay mga ngayon na, mga bago po ang nandito. So, sa ating pong, ako po pala, ayun, nabanggit ko na po kanina, no? So, mission, ang topic ko po ay Heart of OCC, or Operation Christmas Child. Sa atin po, sa mga dati na po namin mga partners, mga ministry partners, yung mga nagbabalik namin mga ministry partners, meron po ba sa atin dito na pwedeng
magbahagi lang ng kahit na yung isang aspect po ng ating ng mission po ng ating OCC. Kahit isa lang po doon. Ano yung naaalala niyo? Meron po ba? Meron po ba? Naku, nakaligtaan natin, no? Naisama na ng pandemic, no? Di ba, no? Nasama na ng pandemic. Anyway, kasi po, ayan, nakalagay po dyan, mas maganda po basahin natin. Basahin po natin sabay-sabay. Operation Christmas Child is about ready, begin. Operation Christmas Child is about effective evangelism, discipleship, and multiplication. All these missions are five components that indicate our values for how we can and help the community. Okay, di ba? So, Operation Christmas Child, ito po ay evangelism, discipleship, and multiplication. So, napakaganda po ang misyon ng ating OCC. So, meron po tayong 5 components na magpapakita ng values na dapat po nating makita at maunawaan dahil ito po ay dapat nating i-adapt once na kayo po ay maging partner po namin sa OCC. So, una po dyan, nakalagay dyan, basahin po ng nasa kaliwa ko. Demonstrate, ready, begin. Lakas-lakas po natin kasi medyo bigyan natin ng buhay. Okay, again, demonstrate, ready, begin. Yun, di ba? Napansin natin. Ang unang component niya is demonstrate God's love in a tangible way to children in need o sa mga needy children, tangible. Kaya meron po tayo dito. Okay. Pangalawa, dito naman. Sige. Ready? Maikli lang yan ha. Lakas na po posture ha. Go! Together with the local church. Ayan, di ba? Ang lakas oh. Ang lakas yan ha. Together with the local church, the reason why nandito po kayo. Kayo po ay inimbitahan po namin, nakatanggap ang invitation dahil nais po namin sa OCC na kayo ay maging partner. Kasi nga, nabanggit po, di ba, na hindi naman po ito kakayanin ni OCC alone. Di ba? Ang layunin ay abutin. At yung nireport kanina, yung 150 countries, hindi naman po yung kaya abutin lang ni OCC lahat yun ng nasa OCC. So, nariyan po kayo, inimbitahan po namin kayo rito para makapartner po namin. And then next, dito naman po, ready, begin. Share the good news, Jesus Christ. Pastor Janet? Galit si Pastor Rin. Pastor. Pasok po. Kasi yan. Pangatlo po, share the good news of Jesus Christ. Yan po ay mandato sa atin ng Panginoon, di ba? Sa Matthew, alam naman po natin yun. Na ibahagi ang salita ng Panginoon. Lalo higit yung good news patungkol sa ating Panginoon Jesus. So, pumapasok po tayo sa evangelism. Pang-apat. Dito naman po. Sige po. Ay, pinakamaigli lang yan. O, go! Disciple children. Very good. Disciple children. Diba? So, si OCC po, hindi lamang po ito, basta na lang tayo magbibigay ng yung tangible na regalo yan. Hindi lang po tayo mag-share ng gospel, kundi gusto po natin ang mga kabataan ay mag-disipulo. Diba? And, dahil sila mag-disipulo, matuturuan, so, sabay-sabay po natin basahin yung pang-5 components. Ready? Begin. Multiply the gospel and discipleship. Multiply the gospel and discipleship. Mapapansin po natin na once tayo po na ang mga batang ito ay madisipulo natin, maturuan natin, di ba? Darating ang pagkakataon, panahon na itong mga batang ito ay gagamitin o magiging kabahagi din sila ng gawain natin upang ibahagi din ang kaligtasan. So, nag-multiply. Mula sa bata, minsan mapapansin kahit ang mga kamag-anak nila ay naaabot. Tama? Kaya multiplication. Tama ba? Nakita po natin, pasok yung ating purpose, ang purpose ng ating OCC na evangelism, discipleship, and multiplication. Lang tanong, why children? Diba? Focus tayo children eh. Wala po rito, hindi po tayo kasama dito. Children po ito ha. Why children? Sino po sa atin dito ang nakakilala sa Panginoon o tumanggap sa Panginoon sa edad na 5 years old? Meron po ba? Uy, meron. Amen. 1, 2, 3. I want to. Di ba? Ang galing amen po. Meron 5 years old. Nakakilala na siya sa Panginoon. And 10 years old. Hanggang below. Hanggang 6. Meron din. 1, 2, 3, 4. Wow. 15 years old below. Wow, ang dami rin. Amen. Di ba? Pansinin mo, di ba? Pansinin natin, makikita po natin at mapapansin po natin na
mostly, actually, kahit na yun kahit sa aming gawain, ang dami mga kabataan na marami kami ngayong mga nasa karir na mula kabataan, nagbata pa lamang sila na turuan na ng kaligtasan. Yun, nabanggit ni Pastor kanina, yung pistang pambata, marami po kami na bunga ng pistang pambata dahil po ibig sabihin, marami po ang bunga ng pistang pambata na ngayon ay preacher na, talagang ginagamit na ng Panginoon sa kanyang gawain. So, yun po, bakit children? Bakit children? Ngayon, pansinin natin. Basahin po natin yung Mark 10, 13 to 16. Lumala po ang bata, di ba? Sige, basahin natin sabay-sabay. People were bringing little children. Ready, begin. People were bringing little children to Jesus. They wanted him to place his hands on them to bless them. But the disciples told them to stop. When Jesus saw this, he was angry. He said to his disciples, "Let the little children come to me. Don't keep them away. God's kingdom belongs to people like them. What I am about to tell you is true. Anyone who does not receive God's kingdom will never enter it." Then he took the children in his arms, he placed his hands on them and blessed them. Diba? Ano yung napansin nyo dyan? Mapili nga kayo na ano po yung napansin nyo doon sa binasa natin? Meron po ba pwede makasagot? Ano po ba napansin natin yan? Patungkol yan sa Panginoon. Ano bang nangyari? Ano po bang kaganapan yan? Let the children come. Yes, bakit po kasi yung mga bata, dinala sa Panginoon, diba? Yung mga disipulo, sila ay hinahadlangan. Pero ano sabi ng Panginoon? Let the little children come to me. Sabi niya, don't give them away. Huwag niyo silang itaboy, huwag niyo silang palayo. Because God's kingdom belongs to people like them. Kasi tao din sila. Diba? At dahil doon, ano yung pinapakita doon? Na ang mga bata po ay importante din sa ating Panginoon. Kaya huwag po natin isang tabi ang mga kabataan. Ibigin din po natin sila katulad ng pag-ibig ng Panginoon sa atin, di ba? So, yun yun. So, tandaan po natin, nakita po natin that children are important to Jesus. At dahil sila ay mahalaga, gano'n na lang ang pag-ibig ng Panginoon sa kanila. Next verse, ayan, 2 Corinthians 5:20. Basahin po rin natin ng mabilis. Ready? Begin. So we were Christ, we shall receive God, Making his appeal through us. Here is what Christ wants us to beg you to do. Come back to God. Now, ano po natin sinabi? We are officials, messengers, or we are Christ ambassadors, di ba? Tandaan po natin, may tao rin po na ginamit sa atin. Sa mga edad po, mga naligtas ng bata, hindi naman po kayo basta tumanggap meron pong ginamit sa inyo, nung kabataan kayo. Ganun din naman po sa atin, may ginamit po ang Panginoon para tayo ay mabahaginan ng kanyang salita. Kaya ngayon, andito po tayo dahil nais po natin na bawat generasyon po in every community should raise up the next generation of believers. Paano po yung mangyayari kung wala tayo? Diba? So tayo po ang gagamitin ng Panginoon para mag-raise pa ng mas marami pang mga ambassadors for Christ na gagamitin niya para sa kanyang kaluwalhatian, para sa kanyang kingdom. So, yun po, tandaan po natin that Jesus wants children to know Him and He challenges us to receive His kingdom like a child. And each generation in every community should raise up the next generations of believers. So, hayaan lang po natin na tayo ay maging daluyan ng pagkapal ng Panginoon, gamitin ng Panginoon para sa mga bata, para sa pag-abot ng mga bata. And we're praying na maging partner po namin kayo sa OCC. So ngayon po, pakinggan naman po natin at tawagin po natin si Sister Dampos para ibahagi po sa atin ang strategy. After po ng video. How old were you when you became a follower of Jesus? Did you know that a significant majority of Christians make their decision before the age of 15? Mark 10:14 shows us Jesus' heart for children when he says, "Let the little children come to me. God's kingdom belongs to people like them." Children are important to Jesus. Children need to hear the good news of God's love and forgiveness. Children are open to receiving the gospel message. This is our opportunity. That's why in Samaritan's Purse Operation Christmas Child, our passion is to share the good news of Jesus with children around the world. Giving children the opportunity to know Jesus and be discipled through a local church invites them to participate in worshiping God, serving others, and sharing the gospel with others. Following Christ at a young age opens doors for a lifetime of transformation.
Jesus loves children, which is why we share the gospel with them. Good afternoon po sa inyong lahat. Ako po si Dampos Baclagon. I am the National Leadership Team for Discipleship. Ako yung DC ang tawag nila sa akin, Discipleship Coordinator. Okay po. So, ngayon po, Section 3 po tayo, our shared strategy. Ang objective po namin while we are doing this vision meeting is for you to understand yung role ninyo as partners ng ministry, ng OCC ministry. And also, to gain vision to carry out ministry to children in the greatest need in your community and beyond. And thirdly, you have to become aware of various ways to reach the children in your communities. So yun po yung ating goals sa hapong ito kung bakit po namin sinishare sa inyo kung yung itong ating OCC strategy. So alam niyo na po ano po yung tatlong goals ng OCC. E for evangelism, D for discipleship, and M for multiplication. Sa OCC po ang tawag namin dyan, EBM. Yan. Pag sabi pong EBM, yung pong tatlong yun. And alam na po namin yan. So, if you become our ministry partners, then you have to familiarize yourself din po dun sa tatlong goals ng OCC. So, ito pong shared strategy natin comes in order. Ibig sabihin po, may pagkakasunod-sunod po ito. At ginagawa po namin ito with our ministry partners. Ginaguide po namin sila kung paano gawin bawat steps po ng ating strategy in order for us to have effective EBN. So yung number one po is what we are doing right now. We call this vision meeting. Yung vision meeting. And then po, in vision meeting, OCC seeks to partner with ministry partners who have the same heart and vision for children. And each year, we have a vision meeting like this one that we are doing right now. And we cast the vision to ministry partners for the upcoming season. Ito pong season na ito ay patapos na. Sa October po, may bago ulit kaming season. So, kung hindi po kayo makapasok as ministry partners today, or pag nag-apply po kayo, huwag po kayong mabahala. Kayo po ay mayroon pang another chance this year sa next season po, which begins in October. So, yan po, meron uling vision meeting. So, try lang po hanggang maging partner namin kayo. Yan. So, next po is, ano yun? Pakibasa yung mga kumain ng lunch. Application and selection. Yan po, mag-apply po kayo dyan. And at the close of this, sabi nga ni Pastor Francis, at the close of this vision meeting, we will give you application to apply and to partner with OCC. So may application pa pong gagawin at may requirements po yan. So we hope, ang dinig ko kay Pastor Francis, first 70, paunahan po, meron po siyang timer. Siya kung tumatanggap, ang Church Mobilization Coordinator po, ang tumatanggap ng mga application nyo. And then after that, titingnan namin kung sino yung mga masigasig na maging partner ng Operation Business Shuttle. Yan. Number 2 po ay yung mga nagising ng 6 a.m. Okay, basa po. Ready? Begin. Ministry training. Yan. Kami po, ako po, actually, yun po ang assigned sa akin, ministry training. Ito po ang aming ministry guide. At nandito po lahat ng gagawin natin sa ministry training. Pag nakapasa na po kayo at natanggap kayo as ministry partners, we are going to invite you sa ministry trainings. Lahat po ng content na nito ay ituturo namin sa inyo. And that's our strategy. Kung paano turuan ng mga bata sa discipleship natin, yan, ito po ang gagamitin, at paano mag-outreach event para ipamigay yung mga gift boxes. At paano mag-gospel presentation during the outreach event para ibigay naman ito sa mga bata dahil nandito po ang gospel at paano turuan ang mga bata during the outreach event using our poster. Yan po ang poster natin. So yan po ang gagawin natin sa ministry training. So next line is yung susunod na after ng ministry training natin, kayo naman po bilang ministry partners or ministry partner teams ang magsasagawa ng, ano nga po yan, basahin natin lahat? Outreach event. Ito po yung evangelism portion ng OCC. Ito po yung
event na mag-i-evangelize dun sa mga bata na magre-receive ng tangible gift, which is the gift box. So, yan po yung outreach event. And you as ministry partners will invite children to outreach events and share the gospel using the OCC Ministry Guide and Gospel Presentation Poster. So, yun po. Ay, may mga gamit po tayo dyan which you are going to receive for free. And then the next po ng outreach event ay yung ating discipleship portion or strategy for children. Yun po yung the greatest, makibasa po nga ng malakas, ready, begin. The greatest journey discipleship. Yan po ang ating discipleship portion naman po. Ito naman ang gagamitin dyan. And during our ministry training, tuturuan din kayo kung paano ituro ang 12 course discipleship lessons na nakapaloob o content nitong TGJ. We call this TGJ. Sa Tagalog, ang pinakadakilang paglalakbay. So, we call the greatest journey discipleship. That's what we call our discipleship program. So, ito po, we provide each ministry partner the greatest journey resources. The greatest journey is a 12-lesson discipleship course for children who receive a gift box. Pero hindi po lahat na naka-receive ng gift box i-invite sa discipleship class. We only have to disciple 70% po ng mga bata na naka-receive. For example, the 100 gift boxes ang hiningi ninyo, 70% lang po ng mga batang yon who are age 5 years old to 7 years old. So, ibig kong sabihin yan, kung nakahingi kayo ng 100, yung 30 po, pwede po niyong bigyan 2 years old to 4 years old. So, ang mga bata po na invite ninyo ay 2 years old to 14 years old. Pero, 30 nun, 2 years old to 4 years old. Dapat yung 70 is 5 years old to 14 years old at yun po yung i-disciple ninyo. So, yun po ang ating the greatest journey. And lastly, pakibasa po ng mga naligo kaninang umaga. Ready? Begin! Graduation and reporting. Yan, pinakamahalaga po yan sa OCC. We always like graduation. Ito naman po, ibibigay sa graduation sa mga bata. Makakatanggap po sila ng isang Bible, New Testament Bible, at ang graduation certificate. Yan, ito po. Sabihin po ninyo, kailan ito bibigay? Kailan po nga po bibigay ito? During the hindi po graduation, outreach event. Tandaan niyo po yan, ito po ay hindi reward. Ito po ay tangible gift that represents God's or Jesus' love for the children. Marami pong MP dyan, nagkakamali. Akala nila ito po ay binibigay during graduation. Hindi po. Ang Word of God ang binibigay during graduation. So, yun po. And, merong end dyan, reporting. We are inviting responsible ministry partners to report. Kasi po may mga donors tayo. And one of the values that we have in OCC is being accountable to our donors. We report din po sa ating donors. So, the ministry partners need to send reports to us. Ano ba yung mga report na yan? So, mga report niya, madali lang po. How many outreach events did you have? How many gift boxes did you distribute? How many children enrolled in the TGJ? How many children graduated? Yun lang po. At yun ay madaling gawin. Kung very, very orderly po ang ating mga gagawin during our OCC activity. So, yun po yung 6 na strategy na ituturo namin sa inyo para mas maging effective po ang ating EDM when we become your partner for your children's ministry in your churches. So, gusto ko lang po ipaalala sa inyo that we entrust, OCC entrust gift boxes and all materials free of charge to you. But we ask that ministry partners agree with the following statements. So, ito po yung pag-isipan ninyo kung kaya nyo yung gawin. Kaya naman po. Number 1 is, no child, family, or church will be asked to pay to receive gift boxes or discipleship materials. Hindi po pinagbibili ang gift box na yan. Yan po ay libre. And it represents the love of Jesus Christ for the children, for each child. So, hindi po pinapapalit din. Hindi pwedeng pagpalit sa bigas or sa delata or anything. Dahil po yan ay free. Dahil po si Lord Jesus Christ binigay niya sa atin ang kanyang pagmamahal na
free din. And then number 2 is ministry partners, donate space and services. Ito nga po katulad ng ginawa ni Bishop Abante, inalaw niya tayo na gamitin ito. Sa mga churches din po ninyo, we would like you to invite us para magkaroon ng ganito, yung ministry trainings, yung outreach events, lahat po yung kailangan ng space para sa mga bata at para sa mga teachers na rin. So, kung malaki at gusto ninyo ipagamit po sa ating mga areas doon sa inyong mga churches, then we would really appreciate that. Yun. And then, number 3 is boxes and literatures. Ito pong mga ito I must be a free gift to children. Never sell, barter, or exchange materials for any purpose. So, even if yung may mga taong pag-outreach event din po kasi ano yan bigayan. So, baka magamit ng politiko, ng barangay captain, ng mga may kapalit. So, wag po. Dahil ito po ay sa Panginoon. Ang mga resources po na yan ay binigay ng mga taong nagmamahal sa Panginoon. And lahat po yan ay libre. At dapat po hindi magamit sa anumang outside na mga activities or mga tao na magsasamantala or mag-take advantage po ng ating mga materials. Yan po ay para sa mga bata. So, ang OCC Ministry po is a partnership with the local church and Christian ministries for evangelism, discipleship, and multiplication. So, may questions po kayo? Ako na lang po magtatanong. Okay po, wala po bang question? Okay, sige, Pastor, sagutin mo ha. Meron po, iba-ibang languages po ito. Kung gusto nyo English, makaka-request po kayo. Kung gusto nyo ng Tagalog, dito rin po. Pwede, may Ilocano po kami at meron kaming Bisaya. Yung, nasibuano po kami. Pero alam ko po, dito sa area ng Metro Manila, usually Tagalog po ang hinihingi nila. So, depende po yun sa inyong coordinator. Kung ano po ang, lahat po yan ay, kung Tagalog, lahat ng materials nyo Tagalog. Kung English, lahat in English. Okay pa? Meron pa po bang ano? Wala na. So, let's continue. Okay, kanina po, si Sister Beth, ang sabi niya, why children? Hindi po ba? Why children? Ngayon po, ang tanong sa inyo, what children? Hindi po ba sa mga churches ninyo? Ako rin po, matagal po ako naging Sunday School Supervisor sa aming superintendent pala sa aming church at naging children's rin po ako director. Lahat po ng ginawa kong ministry po sa mga bata. So alam ko po na kayo po ay may vision. Kaya po kayo nandito sa vision meeting namin because you have a ministry for children sa inyong mga churches. So tinatanong ko po ngayon sa inyo, what children? Kung kayo po ay mabibigyan ng gift boxes, anong klaseng mga bata po ang nasa inyong mga isipan na i-reach out ninyo for this coming months? Yan po. So, isip-isip na po. Yung iba po, pwedeng advance mag-isip. So, ganyan po. Meron po kami mga tanong sa inyo. For example, in your area, sino po dito ang malapit sa mga squatters area? Yan. Alam ko na kung anong nasa isip ninyo. Ayan. Sino po ang malapit sa riles ng tren? Yan, mag-isip-isip na po kayo. Pwede po kayong pumunta dyan sa kabilang village. Yan. O kaya doon sa likod ng inyong church. Baka po may mga bata doon na batang hamog, batang sidewalk. Ayan, marami po. Yun yung tinatanong ko sa inyo na what children. So we wanted your church to visualize, to have a vision kung anong klaseng mga bata ang i-reach out nyo with the gift box. Sabi po ng natin, needy children. Hindi naman po, ang lahat ng bata ay i-reach out naman natin. Pero po, ang OCC po, we prioritize the children who are in need. Dahil sila po, hindi sila nakakatanggap talaga ng gift. Maybe in their whole 7 years or 12 years or even 14 years, ito pa lang yung oras or araw na makakatanggap sila ng gift. And yung nagbigay pa ng gift, hindi nila kilala. So, yan po yung opportunity na pwede nating i-grasp para po maniwala sila na may Diyos na nagpamahal sa Kanya. So, yun po yun. Example po,
last year during the pandemic, ang dami po namin nakatengang gift boxes. So sabi namin, sino kaya ang mapapagbigyan? So we tried to look for a church or organization who can distribute gift boxes to children. So may nakita po kami isa. And doon po yun sa Alabang, Muntinlupa. And yung mga bata po nire-reach out niya, yung mga batang PWC, or children with disabilities. Sila po yung mga batang inaalagaan ng mga nanay nila nasa loob lang ng bahay nila. And we reached out to them. Ang mga naging teachers nila, yung mga nanay nila mismo. At yung mga nanay nila, sila yung binigyan namin ng teachers training so that they can teach their children. Tuwa sila because sabi ng nanay nila, meron kaming materials, binabasa, sinasagutan ng mga anak namin. And it was very effective to them. First time nilang narinig yung tungkol kay Lord Jesus Christ ng mga stories. Yung tungkol sa creation, yung tungkol kay Samson, yung tungkol kay David and Goliath. So itong mga batang ito, first time nilang makarinig ng Bible stories. So we thank God. There's another one, doon din, mga batang sidewalk naman. Di po ba sa YouTube, nakikita natin, o miski sa TV, yung mga bata nag-aaral sa sidewalk kasi wala silang bahay or wala silang ilaw. Nakikiilaw sila doon sa poste para mag-aral. So these are the kind of children that you may think na pwede nyo i-reach out using our OCC ministry or our gift boxes. Madali po yung mga batang itong ma-invite sila sa TGJ classes. Gusto po nila yan. Naalala nyo yung sa YouTube din, yung mga bata dahil doon ang ginagawa, mayroong isang teacher from Tisay, retired na siya. Ang galit, tawagin lang, di ba? Kasi yung mga bata, when you teach them, talagang gusto nila yan. So, yung mga experiences po namin yan sa OCC, even sa mga tribal po. Di po ba? Dito may mga nagpupuntang Badyaw, may nagpupuntang the Lord has already brought these people into your neighborhood. Hindi na po kayo hindi na kayo kailangang mag-send ng mga missionaries. Even itong mga tribal people, nandito na sa Metro Manila. And you can visualize your church to minister to them. Yan. Praise God po, no? Kasi binibigyan na tayo ng Panginoon ng ating mga mission fields. Even at the side, in front, or at the back of our churches, lahat po yan pwede nating ma-reach. And you can partner with OCC. Yan po. So, ano daw po ang impact ng multiplication sa ating ministry? Ayan. Can we read Romans chapter 10 verses 13 to 15? Lahat na po tayo. With passion. Ready? Begin. Romans 10, 13 to 15. Scripture says, Everyone who calls on the name of the Lord will be saved. How can they call on Him unless they believe in Him? How can they believe in Him unless they hear about Him? How can they hear about Him unless someone preaches to them? And how can anyone preach without being sent? It is written, how beautiful are the feet of those who bring good news. Yan. So we hope if we partner with OCC, our feet will be beautiful. And because we can bring the good news to them, to the children lalo na po. And ang ating pong hope actually, ay hindi lang yung children. Kami po sa OCC, we visualize, we have a vision that even their nanay, their tatay, their lolo, and their lola. Nakita niyo yung mga videos natin kanina? Yung buong family po ng bata, we can reach to them with the gospel because of one gift box. Ito po, pag nakita po ng mga magulang nila yung pagbabago sa kanilang mga anak, because of one gift box, the entire family can be saved. Yun po ang prayer natin. And even, not only the family, the whole neighborhood can be reached because of one family who because of one child who received one gift box ay na-save din po ang buong neighborhood. Marami po kaming testimonies sa provinces na ganyan. Yung meron po kami sa West Visayas, yung pastor po nag-reach out dun sa isang area malapit sa bundok. Tapos nag-ano lang po siya, nag-TGJ sila, nag-outreach event sila, nag-TGJ sila. After ng TGJ, graduation na ng mga bata. Sabi ng mga bata, gusto pa po namin mag-Bible study, mag-Sunday school, parang Sunday school. Tapos sabi ng mga nanay, kasi yung mga nanay naghahatid sa mga bata. And nakikinig din sila.
And then, after nung several weeks, sabi ng pastor, mag-Bible study na lang kayo. Kasi habang naghihintay kayo sa mga anak nyo, mag-Bible study na rin tayo. Sabi ng mga nanay, sige po, sige po. Hanggang pati yung mga asawa nila, in-invite na rin nila dun sa Bible study. And after na matapos na ang lahat, sabi ng mga tao, matatapos na po ba ang church natin? Sabi ng pastor, ano po ba ang gusto ninyo? Sabi ng mga tao doon, kami po ay gusto namin na mag-church na lang po tayo dito. Kami na po yung mag-a-attend, kami na po yung magagawa dito, mag-serve sa Panginoon. And then, sabi nung isang medyo mayaman na parang doon sa may bundok. Sige, pastor, i-donate ko po yung itong kapirasong lupa dito sa area na ito. And you can build a church there, sabi ko. So, praise God. So, after po ng isang outreach event, after po ng isang discipleship nila for 12 weeks, natapos po yun at nagkaroon po sila ng church. So yun po ay isang sa mga testimony na nangyari dahil sa Operation Christmas Child Gift Box. So we praise God for such. And we hope na sa mga churches din po ninyo, magagawa din po ninyo yan. And you can multiply. So yun po yung impact ng multiplication. So, share ko lang po sa inyo, meron po kaming sa reporting, mag-glorify ang Panginoon at may inspire po tayo. Kasi for several months na po, nag-aano po kami all over the whole Philippines. And for about 3 months, meron na po tayong more than 1,000 outreach events na nangyari at ministry trainings. So, ngayon po ay mag-e-end na po yung season namin. So, reports are coming in and marami na pong ministry trainings na natapos, marami na pong outreach events na natapos, at ongoing po ngayon ang mga TDJ discipleship classes. By the end of October, we will have our reports. And we will have around more than 600,000 siguro na reports na children who were discipled. So yun po yung hope and prayer namin. So we hope that dito sa Metro Manila, kayo po yung mag-uumpisa ng evangelism, discipleship, and multiplication. So, yun po ang aking ipinresent sa inyo. So, we will call Pastor Francis to continue with the next presentation, the next steps. Ano po ang gagawin ninyo after this? Maraming salamat po. Nagkakaw kayo? Medyo? Okay. So, malapit na po tayo matapos. Ang topic ko, magpapagising po sa inyo. Sigurado. Una, may libreng tubig po doon. Amen? Nandyan po. Kasi may tubig dyan, kasi nandun po yung CR. So, yan lang po ang pwede po namin maibigay po sa inyo. Sa ngayon. Ano po? Sa lahat na may hawak po ng ganito, okay? At yung sulat namin sa inyo, ang pag-usapan po natin ngayon ay the next step. Ano ba ang sunod po natin gagawin? Pagkatapos po ito. Okay? Next slide, please. Yan po ang ating pong gagawin. You will build a team. Yung pong pinag-usapan po natin kanina ay halos nandito po sa ating pong brochure na binigay po sa inyo. Yung mission ng Operation Christmas Child, nandito po. Nakatagalog na lang. Tapos yung process, nandito po. Ngayon, ang ating pong bibigyan diin ay ito pong nasa likuran, building a ministry team. So, bawat gawain po sa inyo, bawat simbahan, kayo po ay maglalagay o magtatatag ng ministry team po. Yun po ang ating term upang hanapin po ninyo kung sino po ang ministry team leader, sino po yung mga teachers, at sino po ay mga volunteers po ninyo. That is your responsibility na gagampanan po ninyo para doon po sa ating matatanggap na partners sa ating pong training. Mga anim po o mas marami, mas magaling, pero sa training po natin, iniminimay mo, di ko alam kung sino, 3 lamang po ang pwede mag-attend. Ano po? Pwede 4 pero marami na po kasi. Mas gusto natin kunti lang. Pag ganitong klase pong karami, ang hirap i-train. Kaya, babawasan po natin ito na mga 50, mga 50s lang po kayo, o 60. Kaya kami po humihingi sa inyo ng lugar kung saan po kami pwedeng
maimbitahan para po sa training po ito. Ano po? Nagpadala po kami ng invitation, Metro Manila. Actually, ang strategy po ay Caloocan muna. Kaya, napansin nyo, nung pandemic, nagbigayan ako ng mga shoeboxes. Sabi nga ni Sister Dampos, end of the season na po tayo. Okay, patapos na po ito. Nga lang, may instruction po galing sa international headquarters, may binigay na shoebox, isang container. Kaya ito po ay blessing ng Panginoon. Padalan po ito. After effect na lang po ito. Ano ho? Akala na namin wala na. Pero ngayon, kaya nandito kayo. So, ang gagawin po natin, kung sino man po sa inyo ang ministry team leader, siya na po ang magiging OCC contact namin. Okay? Kailangan po namin kayo, OCC contact, Operation Christmas and contact namin, yung ministry team leader po ninyo. Pwede po yan si Pastor, nakalagay po naman dyan, no? Ministry team leader, pinipili ng pastor, o mismong si pastor, o kung sino man i-assign ni pastor. Ano po? Kung kayo po ang ministry leader, kailangan po namin ang pangalan po ninyo. Mga nasiwa sa pagpapatupad ng programa ng OCC. So kayo po ang team leader na kung saan ay i-organize niyo po, i-mobilize niyo po ang inyong simbahan para po rito sa outreach event. Ang outreach event ay isa sa pinakamahalagang event sa Operation Christmas Child. Dahil dito po, binibigay ang shoeboxes na ito at hindi doon sa graduation. Actually, ang strategy po talaga na sinishare namin, ang shoeboxes, pag nagpuntahan na ang mga bata, dapat hindi nila yan alam. Hindi nila yan nakikita. Hindi sila a-attend sa church po ninyo dahil may shoebox. Ano ho? Hindi sila pupunta sa church po ninyo dahil may lugaw. No? O may pagkain. Ang pang-akit po natin, si Kristo Jesus, ang kanyang biyaya, ang kanyang kaligtasan. Pagkatapos na ng outreach event na yan, na hindi po lalagpas na isang oras, ay iimbitahan natin silang tumanggap kay Kristo Jesus. Ito mga batang ito. At ang sino man na tumanggap sa Panginoon, hindi nila yan makakalimutan. Itong karanasan na ito, pagkakatahin po natin ang ating outreach event. May magandang kantahan para sa mga bata, may magandang pag-welcome para sa mga magulang, may magandang okasyon. Pistang pambata, ika nga. Noong po pistang pambata, ako po nga ito, yung children coordinator ng pistang pambata ng panahon na yun. At ngayon po ay ito po mga shoeboxes na ito. Hanggang sa maaari ay sikreto sa mga bata. Ano po? So, sabi po nito, ang ministry team leader, tiyakin na ang pagbabahagi ng Ebanghelyo ay naaangkop sa mga bata gamit ang mga OCC materials. Hindi pong namin sabihin naaangkop child-friendly gospel presentation. At ituturo ho namin sa inyo kung paano po mag-present ng child-friendly gospel presentation po doon sa training. Okay? So, hahanap din po kayo ng mga teachers, Sunday school teachers, o mga magulang po ng church po ninyo, na tutulong po sa pagtuturo dito para po sa inyong mga bata. I-train din po namin sila. So, ito po ay ang ministry team po ninyo. Ngayon po, kasama din po ang iba pa mga volunteers. Yung prayer, volunteer po, mahalaga po yun. No? Kailangan po din na may kasama tayo ditong nananalangin. Okay? Para po sa Operation Christmas Child. Ang kanila pong tungkulin ay mag-strategize ng panalangin. At ika-guide din po namin kayo kung paano ho dito yun gagawin. Okay. So, at syempre iba pa mga volunteers na magbibigay ng pagkain sa mga bata, iba pa mga volunteers na magpapakanta, iba pa mga volunteers na pwede magpatakbo ng programa na tinatawag po natin outreach event. Ito po ay evangelistic event para sa mga bata. Okay. So, pagkatapos po yan, selection process. Sa selection process mga kapatid, bibigyan mo namin kayo ng application form ngayon. At ito pong application form na ito ay kukolektahin namin dahil mula po rito
ay i-qualify po namin kayo. So yan po ay kami pong anin yan. No? Ang mga katawagan po niyan ay PC, Prayer Coordinator, TC, Team Coordinator, CMC, Church Mobilization Coordinator. Ako po yan. Mamaya na yung requirements na yan, Brother Rick. Okay? Ako po ay CMC. At ang contemporary, level ko niyan ay si Pastor Lindo. Siya po ang CMC ng SRLT Metro Manila. Ang strategic na po pala na ginagawa namin is area focus. Since kasi po kami NLT, kahit saan pwede kami mamigay ng shoebox. Pwede namin hindi ibigay sa inyo ng shoebox at ibigay namin po sa Visayas. Pwede po yun. No? Pwede namin pagkaisahan na doon natin ibigay yan sa kung saan lugar. Pero napagkasundan po namin na ito ay ibigay sa Metro Manila. Okay? Pero ang strategy po talaga ginagawa, since napakarami talaga eh. Actually, ang dami po ninyo. Almost 200 po kayo, pero hindi lahat ay tumalima. Ano ho? Nagpadala kami, sabi ko nga, Lunes pa lang nagpadala na kami. Miyerkules, tapos na. That's lang. Okay? Kaya yung iba ho, may mga tumawag pa hanggang kanina umaga. Pero anyway, ito po ay gagawin sa mga susunod na mga ganito. Area focus. Pag sinabing area focus, ang inibitan po namin kayo ng mga taga-Malabon. Mga taga-Malabon lang. Ang kagandahan po nito, at purihin ng Panginoon, ang team po namin, pwede ko ba tawagin yung team? Halika kayo dito po. Yung team po namin ng Metro Manila, halika po kayo dito. Sila ang inyo pong makikita na mag-mobilize sa Metro Manila. Hindi na ho kami. Okay? Sila na po ang magko-concentrate sa Metro Manila. Dito po kayo dito. Sino si TC? Pakilala si TC. Team Coordinator ng Metro Manila, may invite po dyan. Hello, good afternoon po. Ako po si Ailes Figueroa, Team Coordinator for Metro Manila. Okay. Tagalin din face mask para makilala. Next. Ito yung position. I'm Marie Jimeno, DC ng Metro Manila. Discipleship Coordinator. Discipleship Coordinator. Hello po, kanina tumayo na po ako po si Pastor Ryan po, ang Logistics Coordinator ng Metro Manila. Logistic. Hello po, I'm Asher Bawaan, Resource Mobilization Coordinator po ng Metro Manila. Resource. Okay, ang inyong lingkod po, Lindo Ganiban, CMC, Church Mobilization Coordinator. Ako po yung tumawag sa inyo. Okay. Yan ang trabaho niya. Yan pa po kayo. Ang wala po dyan, ang PC, Prayer Coordinator. Nananalangin po. No? So, kung sila po anin din po kami sa taas. Kaya sila na po, i-endorse pa na sila sa inyo, sila na magpapahagi, sila ang mag-strategize dito sa Metro Manila. In advance, we will divide Metro Manila, I believe, into 6 sections. And we will also recruit, or areas, 6 areas, and we will also recruit 6 teams, just like that, under them, para ang buong Metro Manila ay masaturate po natin ang mga bata ng gospel ng Panginoon bago man lang siya dumating. Amen? Maraming salamat po. Okay. Ngayon ay, pinapinunod ko po. Pag ibigay na po ito, doon sa may mga hawak ng ganito. Isa, one per church po ito. Application form. Pakitaas lang po kamay nyo. O yan. Yan. Sige, pakibigyan po. Yung sino may hawak ng ganito, kasi nabigyan. Okay? Ano po? Hindi po kayo sasagutan. Tingnan nyo na lamang po yan. Okay? Tingnan nyo po maigi. Dahil yung mga huling, ito ng pandemic, nag-submit po sila dito ng kulang-kulang. Pag kulang-kulang, ang submit po ninyo, kulang-kulang din po. Hindi kayo makakapasa sa selection process. Okay? Please don't leave a blank. Bigyan niyo po. Tapos lang po ang kanya, sino pa? Okay?
tingnan niyo po ang application form at meron po kayo dyan makikita ang dapat niyong checkan o hindi checkan. Okay? At ito po ay hindi lamang po application form, kasunduan po natin, contract. May mga nakatanggap na po ng shoebox noon, ibang season po yun. So, kalimutan niyo na po yung application po ninyo noon. Ngayon po, bagong application para sa bagong season. Clear? So, kami pong anim sa taas. Sino pa pong wala? Sino pang wala? Ano pa? Application form pa doon, no? May nagtataas pa po ng kamay. Kung wala, bakit itong nakuha ko? Wala na ba? Application form? Well, yun lang, may nagtataas po ng kamay doon. Wala na application form? Ito sa akin. Ito po, yun po. Okay, Beth. Wala na? Ito na lang, meron naman ako ito. Nandun po siya. Okay? Meron pa rin wala. Meron pa isa. Ito pa. Tama-tama, bumbira. Living by faith. By grace. Sana wala na tumaas, wala na kaming application form. Sakto. Okay? Next slide please. Yan. Submit 1 week after this vision meeting the following documents. Application form. Yan pong hawak ko ninyo. Statement of faith. Kung wala po kayong statement of faith, dapat meron mo kayong statement of faith. Dahil ayaw po namin, pag binasa namin, ang statement of faith ay Iglesia ni Cristo po kayo. I'm not joking. Hindi po ito para sa mga kulto. Amen? Kung sakali nasaktan ko po kayo, pasensya ko. No? Pero ito po ay para sa mga mananampalatayang Kristiyano at hindi kulto. Next. Bigyan na po kung tanongin kung sino-sino ang hindi kulto. Alam niyo na po naman yun. Mga pastor ko naman tayo. Lists of teachers with their names, age, contact number, home address, 16 years old, pataas. Pang-apat, SEC registration certificate photocopy. Okay, or certification. Kung wala po kayo ng SEC, certification from their ministerial or denominational head that they are a member in good standing. Bakit po ganito kahigpit? May nakakalusot po kasi na hindi naman natin dapat bigyan. Palagay nyo dapat mabigyan ang Jehovah's Witness dito. Okay? So, pasensya na ho, kung kayo po yun, patawad po. Yan po ang instruction sa taas. Yan po ang kontratang pipirmahan po. Kontrata po yan. Ang pipirmahan po ninyo sa amin. Okay? Ministry team leader, kailangan po natin dito. Sino si ministry team leader? O kayo po si pastor, katulad ko po, pastor, ay kailangan po namin ang cellphone number po ninyo. Next slide. Yan, yan po application form. Ano ho? Meron na po kayo yan. Hawak-hawak nyo na po yan. Pwede nyo pong i-xerox yan. Kung sakali po na kailangan nyo ng kopya, kayo na po mag-xerox. Yan po ang ating SEC registration. Certificate of Xerox copy lang po, pwede na. No? Ang problema kasi dito, para pag na-Xerox, hindi namin mabasa. Okay, kung maaari po, yung maganda naman na kopya. Opo. Next, statement of faith. Lalo na statement of faith. Kaya ayaw na po namin tumanggap ng statement of faith na online. Hindi namin mabasa talaga. Kung maaari, hard copy ng statement of faith. Or, pag nagharap tayo sa isa't isa, i-copy lang. Gawa lang ng article lang po. Joke lang. Okay, statement of faith or articles of faith po na church po ninyo. Ano po?
Alay ko meron mo naman kayo ng ganyan. Oh, marami niya. Metro Manila pa? Kayo pa? Okay? Dami niya sa recto? Next, list of teachers. Basta Metro Manila churches, mga transport yan. Amen? Actually ba, kung finul-blast namin, 3,000 churches ang tax natin. Kaya, sapat lang pigilan. List of teachers, yan po. Bigyan niyo po sa amin yan. Ano po? Ilan? Ilan ang teachers? Depende sa church. More than yan. 3 lang na-attend. Sa training. Pa-attend. Pero yung list of teachers, Ilista lahat. kahit pwede niya list. Pero dalawa. Dalawa lang. Okay. Tapos, siya po aming authority. Kasi siya ang discipleship coordinator. Dalawa lang pong main teachers po. Later na po ninyo i-recruit yung assistant teachers. At yung na-train lang po na teachers ang authorized mag-handle ng PGJ discipleship class or magturo nung PGJ lesson. Pag hindi po na-train, hindi po namin ina-allow na magturo ng discipleship lesson or PGJ lesson. Kasama si Setapos ang team coordinator. Tatlo pwede sila. Opo, sa ministry training, 3 po ang i-invite namin. Yung ministry partner team leader at saka yung 2 teachers. Yun lang po, 3 lang po. Kasi, pag every 100 po, hindi po, ang PGJ class po hanggang 30 na mga estudyante lang. So, kung meron kayong, tawag dito, kung meron kayong 2 teachers, may 2 kayong PGJ discipleship class. Pero kanina po sinabi ko 70% po yung discipleship natin for this season, di ba? Pwede pong gawin yung 35. Ngayon, kung gusto nyong 3, you will ask us for permission. Kung magtatatlong classes kayo ng PGJ. Kung 70 po, sigurado yung estudyante ninyo. We will allow you to bring 3 teachers and 1 ministry partner team leaders. Pero po, yung ministry partner team leader, ini-encourage po namin na siya yung ikatlong teacher. Para po, mas magamit niya po yung training niya doon sa PGJ. Okay po? Kaya po 3 lang. May question po may question. Sige po. Sige. Tapos nila po. Gusto lang po namin malaman kung yung 3 na representative during the training ay pwedeng mag-echo para sa mga magiging assistant teachers. Set up. Sorry po. Kung kami po ay 3 na nag-attend ng training ng discipleship, is it possible na i-echo namin doon sa magiging assistant teachers namin? Meaning to say, Kayo po yung mag-train doon sa assistant teachers. Pwede po ba yun? Opo, kayo po yung, na-train na kayo dito sa OCC. I-train nyo po yung inyong assistant teachers. Pero they are not allowed to teach the lesson. Kayo po talaga dapat nandoon sa PGJ class at kayo yung magtuturo ng PGJ lesson. Pwede po sila magpakanta, pwede po sila magpa-memorize ng verses, pwede po sila sa ibang activities, magpa-games. Pero po yung main lesson, yung Bible lesson, yung tinrain po na teachers, yun lang po ang magtuturo. Maraming salamat po sa tanong. Okay? So, palagi ko tinitingnan niyo na ho yung application form. At kung meron po kayong tanong dyan, ay tanongin niyo na po. Ops, may tanong po doon sa... Ikaw, Pastor, pwede po kayo dito. Tapos si Pastor Carlos. Hindi po. Kung kompleto na po kami ngayon sa requirement, pwede na po ba magkakain? Kompleto sa requirement. Malupit. Malupit ito. Naniguro na. Nakita niya yan? Gabi ko pinadala yung text. Umaga pa lang. Nag-report na sa akin, sekretary ko, Pastor, 50 na sila. Okay. Ano ba tanong niya? Mamaya, sagutin ko po. Dito po sa box. I-check po kung Ilan? Estimate lang po. Estimate po ninyo. Oo. Mag-check na po kayo niyan para kung ilan. Okay? Doon po sa list of children ninyo,
kasi sabi ko di ba kanina, what children? So i-visualize nyo na po kung ilan yung mga according to the age group ng mga bata. So kailangan po yung 2 to 4 years old ninyo hanggang 30 lang na mga bata yun. And the rest, i-distribute nyo na po yung sa 5 to 9 and then 10 to 14. And then boys and girls po dapat, may listahan na po kayo dapat. Kung sakali po, kasi advance lang mag-isip. Hinihingi po namin actually yung list ng mga pangalan ng mga bata. After ng ministry training. So, ngayon pa lang, kung gusto niyo na, i-prepare niyo na po yung list of children ng mga bata. List of children ninyo para ready niyo na pong isubmit yun. Okay po? Pero, sa selection, hindi ho namin yung kailangan. Muna. Okay? Pangalawa, kaya po, hindi ko ina-emphasize na hingiin ang listahan ng mga children kasi ang ayaw po namin, pumunta na kayo sa mga bahay-bahay at kunin niyo na po ang pangalan ng mga bata. Ang problema, kung hindi dumating ang shoebox, masasira po tayo. Okay? Hahanapan kayo kasi pinagtiwala. Pinagpangakuan nyo na yung 2 years old, 3 years old, 15 years old, 14 years old. Yun po. In the past, natuto na po kami. Kaya, just pray sa location, yung mga batang ito, pagkatapos pag nandyan na, at sure na, at natanggap po kayo. Kasi, hintayin nyo, makatanggap kayo ng another text na kasama kayo sa training. Ang text po namin ngayon ay hindi na pwede ipasa sa iba kasi may kung. Ngayon, itong vision meeting ay nagkalat. Nakarating. Tapos, Sister Beth, taga Bulacan po kami. Naku, ba't natin Bulacan dito? Tapos, Sister Beth, kami ay taga Metro Manila lang. May nagano'n. May naligaw ng konti. Okay? Pero ngayon po, ay yung pong text na matatanggap po ninyo, meron po kayong code na kayo lang po ang meron noon. At pag binigay nyo sa iba, magiging dalawa. Ang isang numero, may dalawang church. So, questionable po yun, bakit nagkaroon ng dalawa? May meron po yun. May tanong po. Good afternoon po, Pastor. Ang question ko po dalawa, yung sa list of teachers po ba, sasubmit namin is the main teachers lamang po, hindi kasama yung assistant teachers. And second po, mga ilang sessions po kaya trainings ng magiging teachers? Yung una ko question, yung isasubmit po namin na names ng teachers are the main teachers lamang po, hindi po kasama yung assistant. Hindi po. Second po, ilan po kaya mabibigay ko ba sa amin ngayon kung ilang trainings po or ilang sessions? Isang training na po, isang buong araw. It's siguro 6 to 7 hours. Plus 1 hour na lunch. Basta po maghapon yun na training. Very intensive po yung training namin. Kasi po, makita ninyo to. Nakita niyo po yan. Kapal po yan. Dalawa pong training ito. Isa sa outreach event at isa sa TGJ. So, pero ang kakapalan po dito kasi nandito po yung lessons eh. Nandito na po lahat. So, yung iti-train po namin, isang lesson lang. And the rest ay i-ano na, kayo na po ang mag-a-apply doon sa ibang lessons. So, ganun po yung training namin. So, be ready na. You free yourself na one day yun. Thank you, Pastor. Pero actually, alam niyo po, nung nakaraan, ay ang sistema namin, may vision meeting, katulad nito. Yung matanggap, may training kami sa CNC. Ministry training. Pagkatapos ng ministry training, may discipleship training. 3 training po noon. Ngayon, 2 na lang. Kaya mas pinadali. Okay, wala na tanong? Sige po. Also possible po ba, kagaya po sa case namin, ang church namin sa Galas, isa sa Fairview. Possible po ba yun na ang represent namin, napapadala ko mga teacher from Galas, and then pwede rin nilang i-handle yung mga bata namin sa Fairview? Pwede po. Kasi isa pa po, yung case po namin, yung main church kasi namin Bulacan, yung SEC namin, doon naka-address, okay lang po ba yun? Walang problema. Thank you po. Okay? So, depende po yan, Pastor. Kung 10 ang shoebox nyo, 5 dito, 5 doon. Ay, di ba kung sabihin, depende po kasi sa shoebox niya. Okay? Dalawang slide na lang po, patapos na. Okay? May tanong pa po ba? May tanong pa po?
Pastor. Unang tanong ko, so makuha na ba namin ng copy? Pwede namin po ng copy. Ito po kasi, hindi ko maintindihan eh. Did you complain and Shopwell possessed a car reporting last year? Okay. Okay. Pangalawang tanong ko, sir. Ilang taon ang mga bata kailangan ng teacher? Ito bang age 2 to 4 kailangan ba ng teacher? 5 to 14 po. 5. Okay. Ang kailangan ng teacher ay 5 to 14 years old. May isa pong tanong dyan. Kung nakatanggap na ho kayo ng OCC nung nakaraan, kung nakapag-report, yun lang po sagot nyo, no or yes. Kung no report, at kung gusto nyo humabol ng report, mag-report po kayo. Okay? By the way, bago rin po yung application form. Now, next slide please. Oh, prayer na tayo. Ibig sabihin, tapos na. Let's pray for the children and their families that God would draw them to Himself. Let's pray for the churches and volunteers that God would guide them and use them as they proclaim the gospel. And let's pray for the distribution events, that God would use them for His glory. Okay, so bago tayo manalangin mga kapatid, itong slide na ito ang napaka-importante. Get ready with your cell phone. Next slide please. Yan. Hindi na po mahuli, nag-blink. Ayaw magpahuli. Kaya ano ibig sabihin? Huwag kayong magpahuli. Now, ganito po ang nangyayari. Pag dumating sa amin ang umaga, anong oras dumating? Pag dumating ng Lunes, anong oras dumating? Pag dumating ng Lunes, hapon ba dumating? Pag dumaksa ng Martes, i-jot down kung anong oras dumating namin. Ano ho? Pag Miyerkules na at 70 na kayo, cut off na ulit tayo. Pak! Pag Wednesday na o Thursday, nagbigay ko kami. Hindi pa naman po September 5, nagbigay na kami. September 3 na, September 4 po, September 3 na, cut off na po eh. Baka niyo po. Dapat bukas na. Bukas, padala na ho kayo. Okay? So, bakit po ganyan? Kasi, alam ko po naman na tayo po mga pastor ay gusto natin bigyan lahat, pero hindi po kayang bigay lahat kasi kulang po ang shoebox para sa lahat ng mga bata. Kaya, naglagay po tayo ng deadline. No? Katulad po, kailan ang deadline itong Wednesday po, deadline na ito. Pero nakakaawa naman, gusto pa namin sana bigyan, pero wala pong shoebox. Limitado lang po yung shoebox na binigyan. Kaya, kung kayo po, ito naman ang maganda, kung kayo po ay hindi natanggap, next year, hindi na kayo attend ng vision meeting. Diretso na kayong tatawagin namin para po sa ministry training. Okay? We will make sure of that. Kaya wag po kayo mag-alala. Ang taon-taon po naman meron ito. Nagka-pandemic na lang po. Question? Bago tayo manalangin? At magtapos? Ma'am, sige po. Pakilapit na lang po. Good afternoon po. Ang question ko po ay kanina po namin ibibigay yung mga requirements. Wala po kailangan hard copy. MBC. Address po ito. Opo. Yan, address. MBC. Pwede pong drop by. Pwede ano pa? Ay, hindi po ito MBC.
Hindi po dito. Ito po ay Lighthouse Bible Baptist Church, Tatalon. Hindi po, kalaki po. Padala. Walang tatanggap dito. Naku, tutusan natin si Pastor Abante niya. Doon po sa 27 Market Avenue, Palatio, Pasig City, ang address. Pwede mo naman lalamog. Ang problema, pag walang tao doon. Kaya, sabi sa text, tumawag muna bago text mo na tumawag. Okay? May tanong. Bago po tayo manalangin. Wala na po. 3:43. Ay, well, yung commitment po namin sa inyo, 4 o'clock. So, pwede na tayo. Manalangin po tayo. Kung wala namang tanong. Shall we all stand please? And let us have our partners together. Go back nga sa pray for, concluding prayer and commissioning. Yan. At mananalangin po ako ng pagkatapos, I would like to require everyone. Let us just pray for this 3 items. Amen? And let us have a moment of dedication to the Lord. And let's pray for this. After my prayer, you can have your partner. Kilala po naman kayo as a church. You can hold your hands together. You can group yourselves together. Pwede ko kayo mag-move rito kung gusto ho ninyo. And let us just pray for this. Amen? Let's pray. Father in heaven, we are so thankful, Lord, for this vision meeting. Thank you for sending us, Lord, these churches, so that we, as one, will mobilize Metro Manila to seek children whom you would like to share the gospel. May you continue, Lord, to use us as partners, Lord, for this Operation Christmas Child. Father, here we are, giving our hearts to you. Send us to the children that you would like to be saved. This season of Operation Christmas Child. Pwede naman tayo manalangin sabay-sabay. Masaya kami tanggap ka na Panginoon, ang share ng abot mo, ang ito, para Panginoon, ang instrument ng tansi ng Panginoon, sa abot Panginoon, ang tuturo ko ka, i-share ng ayos Panginoon, ilapan mo sa mga teachers, mga trainers mo, ikaw Panginoon, lalo lubusan mo sa kanyang Panginoon, inaantasan Panginoon, clear Dakilang Ama, kami po, Ama, ay nanalangin sa mga bagong prayer partners namin, bagong ministry partners ng Operation Christmas Child. And together, Lord, we pray that your Holy Spirit will continue to challenge every one of us. And Lord, help our new partners to be, that they may organize their church and form their ministry team para po rito sa event na ito, Panginoon. At ang kanila pong commitment ay makitaan po ninyo na may katapatan sa bawat isa. Magpadala kayo ng mga bagong team leader, bagong teachers, bagong volunteers, Panginoon, na tuturuan namin at siyang mag-mobilize para po sa mga bata. In Jesus' name we pray. Everybody say, Amen! Amen. God bless you po. At we can fellowship with each other. Picture tayo. Diyan na lang po. No? Tayo na lang tayo. Diyan. At doon na lang. Diyan na lang po kayo. At doon na lang po yung magpipicture. Mag-usap na lang ng konti. Kahit dito po. Okay? Hindi, may bossing pic. Bossing pic. Di ba pwede mga picturean dyan, no? Yan, may nagpipicture po sa atin. Pwede ko kayo dito, umusok-usok. Sino kasama mo dyan, Brad? Ayun pala eh. May camera ka maganda?
Wala. Ito na lang magandang cellphone. Yan. Halika rito, please. Pwede po tayo umusog dito. Sige po, usog po kayo dito. Yan, yan. Sige po, sige. Hanggang dito ho. Ganyan. Kasi doon siya po. Ito na lang daw. Mas maganda to. Yan. Siya po ang aming official photographer. Walang camera. Anong taon ka naligtas? Anong year ng taon ka naligtas? Naligtas? 1987. 8 years old po. 8 years old, naligtas ka ba rin? Amen? Ngayon, ay ginagamit ng Panginoon dito. Sige pa, para meron tayong kauna-unahan. Ministry training. Okay, pwede po tanggalin yung mask, huwag lang magsalita. Pwede na dito. Okay, thank you very much po. Maraming salamat po sa pagdalo. Okay, wait niyo po ang aming text. Salamat po. Iba talagang trials. O sige, salamat ha. The mouth is wide open, the voice is raised, smiles are all over, that box brings joy. Right now, the man get for example, on a history play. Kids are so excited, giving them a gift, doing it in Jesus' name, and that's what this is all about. It's a gospel opportunity. It's a chance for the children to change their entire life. That's what I love about Operation Christian Child. There's no rules, there's no boundaries. It's all about sharing the name of Jesus Christ. Churches are doing big things with Operation Christmas Child. Everybody out there, capturing boxes, they are spreading God's love.
Spanish, its churches, its hundreds of thousands of volunteers that help make Operation Christmas Child so successful. We couldn't do it without them. With these thoughts, I do give the gospel story. I do believe about Jesus. That has maximum impact in the world of being in Christ. I mean, what better thing can we do than be involved in Bill Shoeboxes? Some of them go by train, some go by camels, some go by ships. These boxes go all over the world. And that is only the beginning. After receiving the shoeboxes, the children will be invited to go to the greatest journey, which is a 12-lesson discipleship program, where they learn about the greatest gift, which is Jesus Christ. After a child completes the greatest journey, they graduate and receive a Bible in their own language.